You do not just wake up and become a butterfly. Growth is a process. May isang napakagandang katotohanan sa quote na ito. You do not just wake up and become a butterfly. Growth is a process. Sa Tagalog, parang sinasabi nito, hindi ka basta nalang gigising isang umaga na isa ka ng paru-paro. Ang paglago ay isang proseso. Napakasimple ng mensahe, pero napakalalim. Kasi aminin natin, gusto nating lahat ang resulta. Gusto nating yumaman. Gusto nating maging successful. Gusto nating maging healthy. Gusto nating magkaroon ng masayang relasyon. Gusto nating maging confident. Pero ang ayaw natin, ang proseso. Ayaw natin ang paghihintay. Ayaw natin ang paulit-ulit na pagsubok. Ayaw natin ang pagkakamali. Ayaw natin ang mabagal na progreso. Pero ang totoo, walang shortcut ang tunay na paglago. Isipin mo ang isang uwad. Hindi siya ipinanganak na maganda. Hindi siya ipinanganak na marunong lumipad. Sa katunayan, maraming tawang nandidiri pa sa kanya. Pero hindi iyon ang katapusan ng kuwento niya. Dadaan siya sa isang yugto ng katahimikan. Bubuo siya ng cocoon. At habang nasa loob siya nito, may napakalaking pagbabago ang nangyayari. Hindi ito nakikita ng ibang tao. Tahimik, walang palakpakan, walang likes, walang applause. Pero doon mismo nangyayari ang transformation. Hindi sa entablado, kundi sa katahimikan. Hindi ba ganun din tayo? May mga panahon sa buhay na parang walang nangyayari. Pakiramdam natin na pag-iiwanan na tayo. Yung mga kakilala natin, may negosyo na, may bagong bahay, may promotion, may awards. Habang tayo, parang pareho pa rin. Pero baka hindi mo lang napapansin. May proseso ring nangyayari sa loob mo. Unti-unti kang nagiging mas matatag, mas mahinahon, mas matalino, mas mapagpasensya. At minsan, ang mga pagbabagong iyon ang pinakamahalaga. Kasi ang tunay na paglago ay hindi laging nakikita. Hindi lahat ng progreso ay may litrato. Hindi lahat ng tagumpay ay may medalya. May mga tagumpay na tahimik. Halimbawa, yung taong dati ay madaling magalit pero ngayon ay marunong nang huminga muna bago magsalita. Progress yun. Yung dating takot magsimula pero ngayon ay sumusubok na. Progress yun. Yung dati ay hindi marunong magpatawad pero ngayon ay unti-unti nang bumibitaw. Napakalaking progreso yon. Minsan kasi, inisip natin ang growth ay laging dramatic. Pero kadalasan, napakaliit lang ng mga pagbago. Isang pahina ng libro bawat araw, 10 minutong paglalakad, isang healthy na pagkain, isang mabuting desisyon, isang sorry, isang thank you, isang kaya ko ito. At kapag pinagsama-sama mo ang maliliit na hakbang na iyon sa loob ng maraming buwan o taon, magugulat ka na lang sa laki ng pagbago. May isa pang mahalagang bahagi ng proseso, ang discomfort. Kapag lumalago ka, hindi komportable. Kapag natututo ka, nagkakamali ka. Kapag nagsisimula ka, nahihiya ka. Kapag nagbabago ka, may mga taong hindi makakaintindi. Natural lang yon. Ang problema kasi, gusto natin ng comfort. Pero ang comfort zone ay bihirang maging growth zone. Kapag lagi mong ginagawa ang nakasanayan, pareho rin ang magiging resulta. Kung gusto mong maging ibang tao sa hinaharap, kailangan mong gumawa ng mga bagay na hindi mo pa ginagawa ngayon. At nakakatakot yun. Pero normal lang matakot. Ang hindi normal ay ang manatiling nakatayo habang lumilipas ang panahon. Isa pang aral mula sa paru-paro. Hindi pwedeng tulungan ng tao ang paru-paro na lumabas sa cocoon. May mga eksperimento tungkol dito. Kapag pinadali mo ang paglabas niya, hindi lumalakas ang kanyang mga pakpak. At madalas, hindi siya makakalipad. Bakit? Dahil ang mismong paghihirap sa paglabas ang nagpapalakas sa kanya. Napakaganda ng simbolismo nito. May mga laban sa buhay na hindi po pwedeng ipaglaban ng iba para sa atin. May mga luha na kailangan nating iyakan. May mga pagkatalo na kailangan nating maranasan. May mga pagkakamali na kailangan nating matutunan. Hindi dahil gusto tayong pahirapan ng buhay, kundi dahil yun ang paraan para lumakas tayo. Kung aalisin lahat ng problema, baka alisin din natin ang pagkataong lumago. Minsan naiinggit tayo sa mga taong successful na, pero ang nakikita lang natin ay ang butterfly. Hindi natin nakita ang pagiging uod. Hindi natin nakita ang cocoon. Hindi natin nakita ang mga gabi ng pagdududa. Hindi natin nakita ang mga pagkakataong gusto na nilang sumuko. Nakikita lang natin ang dulo ng kuwento. Kaya huwag mong ikumpara ang chapter 2 mo sa chapter 20 ng ibang tao. May sarili kang timeline. May sarili kang proseso. May sarili kang bilis. At ayos lang yon. Hindi ito karera. Ito ay paglalakbay. Kung may isang bagay kang dapat tandaan ngayong araw, ito iyon. Huwag mong maliitin ang maliit mong progreso. Hindi mo kailangang maging perpekto bukas. Kailangan mo lang maging mas mabuti kaysa kahapon. Isang hakbang, isang desisyon, isang pagbabago, paulit-ulit,
araw-araw at balingon ka sa nakaraan, mapapangiti ka at sasabihin mo sa sarili mo, buti na lang hindi ako sumuko nung isa pa lang akong uod. Dahil ngayon, handa ka nang ibuka ang iyong mga pakpak at lumipad. Kaya kung pakiramdam mo ay mabagal ang takbo ng buhay mo, kung parang wala pang nangyayaring maganda, huwag mawala ng pag-asa. Baka nasa gitna ka lang ng proseso. At tandaan mo, ang pinakamagandang paru-paro ay hindi nabuo sa isang gabi. Sila ay nabuo sa pamagitan ng tiyaga, pananampalataya, at tuloy-tuloy na paglago. Dahil totoo ang sinabi sa quote, "You do not just wake up and become a butterfly. Growth is a process." At ang pinakamagandang balita, nasa proseso ka na. Ipagpatuloy mo lang.